Ito nga bang si Andreas Cahilig ay magpapaalam na dito sa San Miguel Beermen dahil mukhang matunog na yung mga reports na gusto raw makuha nitong SMB, itong si 6'8 forward center ng Phoenix na si Kai Balungay. Natalo man itong Fuel Masters dito sa Barangay Ginebra. Marami pa rin ang nai-impress dito sa nilalaro ni Balungay dito sa Phoenix at maraming ang naniniwala na ito'y babagay dito sa San Miguel. Parang siya yung power forward na hinahanap na talaga ni Coach Leo Austria. Hindi naman sikreto na ever since nung nawala itong si Arwin Santos dito sa San Miguel ay naghahanap na ang SMB ng isang power forward na mag-fit yung prototype ba na katulad ni Arwin. Pero wala pa silang nakikita at mukhang itong si Kai Balungay parang siya na yung bagay dito napupuno doon sa slot na hinahanap ni Coach Leo Austria. Kung sa bagay itong si Kai Balungay, yung laro niya talaga ay swak na swak para dito sa San Miguel. Kasi hindi naman siya yung tipong center na makikipagagawan ang pwesto at minuto para dito kay Junmar Fajardo. Actually, magko-complement pa nga laro nitong si Balungay at itong si Fajardo at yan siguro dahilan. At yan din ay nakikita ni Coach Leo Austria. Kaya nga gusto niyang makuha ito para dito sa San Miguel Beermen. Ang laking bagay kung matutuloy yan dahil syempre kung SMB, alam mo naman yung potential ng nasabing player. Kaya kung matuloy, ang nabanggit na trade dito talaga natin makikita kung paano adjustment ang gagawin ni Coach Leo Austria para masiguro na yung pag-acquire niya ng mga talents katulad nitong si Kai Balungay ay matutuloy. Ngayon, yung pag-trade para kay Andres Cahilig, sa tingin ko straight up yan. O baka samahan ng San Miguel ng isang second round o first round draft pick para maaprubahan ng committee. Kapag ang trade na yan ay natuloy, masisiguro natin na magiging major upgrade ito para dito sa San Miguel. May problema nga ba dito sa kampo ng Titan Ultra? Ayon doon sa mga lumalabas na reports, hindi na raw nagkakasundo itong si Bonitan at itong si Al Francis Chua. At although si Bonitan na hindi coach ng Titan Ultra, isa pa rin siya sa matinatawag na consultants nito. Kaya nga ngayon mukhang ito raw Titan Ultra baka mapalitan din daw ng coach itong si Jana Del Carder. At syempre may mga frustrations na rin yung mga players. Nasasayang yung effort itong si Calvin Abueva, 27 points, 15 rebounds. Pinapakita ni Abueva talaga lahat na kaya pa niya maglaro dito sa PBA. Pero nasasayang yung kanyang efforts. Dahil sa totoo lang hindi maganda ang pinapakita ng mga teammates nitong si Calvin Abueva. Kaya nga marami nagsasabi na baka mabubuti pa dito kay Abueva na lumipat ng team o di kaya naman yung mga iba niyang teammates ay matrade na dahil parang nasasayang lang yung pinapakita niyang effort. Ngayon, kung magkakaroon nga ng pagbabago dito sa Titan Ultra, malamang magsimula yan doon sa coach dahil syempre ang coach mas madaling palitan yan kaysa sa mga player. Kaya nga yan ang inaasahan ng karamihan na magkakaroon ng pagbabago at balasahan kaagad-agad dito sa Titan Ultra. May mga nagsasabi na independent team pa rin itong Titan Ultra. Kinakailangan lamang nilang ipamigay yung mga players na naipangako na ng Northport dito sa SMC. Kapag natapos raw yan, talagang magre-rebuild na itong Titan Ultra. Pero sa ngayon, ang importante dito kung ikaw yung Ultra, meron ka pa rin chance kahit maliit na makapasok dito sa playoffs at kinakailangan na lamang ay ipakita mo kung ano ang kaya mong gawin. Kapag nagawa ng Titan Ultra na lumaban pa rin pagdating dito para sa playoffs, sa tingin ko magkakaroon ng mas magandang sabihin na nating impression ng mga tao sa kanilang laro. At least okay naman yung pinakita nila sa NLEX kaysa naman doon sa laro sa San Miguel na umabot ng 50 yun lamang. Kaya ito talaga ang kinakailangan ngayong gawin itong Titan Ultra.